Hello, good morning class. So, ayan, ito na yung aking website. As you can see, I'm using SAMP, no? Pagka i-open niyo yung website niyo into SAMP, close ko muna. Siyempre, andun siya sa my local DC, SAMP, and htdocs. Ito yung principle. So, sa WAMP naman, kapag gumagamit naman kayo ng WAMP, just open the WAMP folder here. May WAMP dito na folder, tapos triple W. So, andun lang yan. So, magkaiba sila. And as you can see, nag-start na yung aking, dapat may start mo yung Apache tsaka yung may SQL. Actually, kahit yung Apache lang, kaya lang, syempre mag-SQL tayo, kaya in-start ko na din siya. Okay? Then, for example, you have selected this kind of templates. Ito siya, actually, ito yung black. Then, localhost. Naka 8080 ako. Kasi gumagana yung, tawag dito? Yan. Hindi gumagana yung 80 lang yung default, no? Kaya nag-8080 ako. Yun. And then, ang default nito is talagang napakarami niyang file. So, ngayon ang gagawin natin, we remove all these files, pero wag niyo siyang buburahin kasi kailangan din natin siya. No? So, mag-create lang kayo dyan ng backup folder. And then, you need to, check ko lang Okay na yun. So, tanggalin nyo lahat sa list muna tayo. Tanggalin nyo lahat ng mga unnecessary folder dito. Maliban sa index. Maliban dito sa index. Lagay nyo lang yan dyan. Sa back. Tingnan natin. Matagal. Yan. So, index na. So, gagana pa rin naman yung website nyo. Yan. Ganyan naman. Kaya lang, as you can see, na-index.html ako. No? So, kasi gagamit tayo ng PHP. Kaya that's why you need to rename this as um, PHP. No? O nga pala, I'm using Sublime Text. No, pwede nyo rin gayahin yun para lang at least pwede yun sa Google. Libre naman siya sa Google. No? Sublime Text. Lagyan nyo lang sa Sublime Text. Ayan, download na siya. So, para lang maganda tignan or black siya, hindi siya ganong showy. Yan. So, importante na marinig nyo siya into a PHP kasi hindi gagana yung PHP ano natin. Okay? So, balik tayo dun sa templates. As you can see, sabi ko sa inyo last time, is kailangan natin hiwa-hiwalay itong header, itong side panel, itong body, tsaka may footer, and then the footer. Kailangan natin siya paghiwa-hiwalayin. So, yun. So, ang gagawin natin will be, um, open natin to, and then, some of the templates kasi is meron na siyang, ganito may mga comments na siya, or may mga notes. Yan. O kaya, burahin natin, no? For example, yung side panel, hanapin natin. Side start, content. Ito, content, malamang ito. Ayan, navigation end. Hanapin natin yung navigation start. Ito siya, no? Pero, sama na natin ito. Ito yung navigation, ibig sabihin navbar. Navigation yan, dito yan, navigation. Ito yung mga buttons yan. Okay, try natin isama to. So, hanapin natin yung close tags nito. Yung close tags nito, makikita nyo, pag kinlik nyo dyan yung cursor, um, makikita nyo yan sa baba, nakaguhit din yan. Hanapin natin. Naka-line siya. Oh, ang dami pala, no? Ayun, ito siya. Hindi. Ito yung buong body, no? Kasi footer end, eh. So, ibig sabihin, sa navigation lang talaga tayo. Yan. So, navigation. Ayun, meron naman ang comment. Eh. Gagawin natin dyan is you need to delete this one. No? Delete. Save. Okay, huwag nyo tatanggalin yung comments para hindi nakakalito. And then, i-create kayo dito. Mas maganda kapag naka-folder. No? Pero mas okay din sa labas lang. So, create kayo ng navigation.php. Pura nyo yung .text. O nga pala, pag hindi lumalabas yung
Pag hindi lumalabas yung extension file name ng inyong ah, computer or laptops, pwede kayo punta sa view, tapos options. Yan, show hidden files. Tapos yung hide extension, tanggalin niyo yung check, naka-check kasi yan. Para makita niyo yung .php, .text, yun, makita niyo siya. Then, dyan sa navigation, i-paste niyo yung na-cut natin. Yan. Yan. So, pag nireload natin yung website natin, meron pala akong catchy, no? Meron pa rin. Ay, hindi, save ko lang to. Index. Yan, save natin. Andun pa rin yung catchy. Ayan ako. Andun pa rin. So, gawin natin is sa site nav bar, saan yung today say? Ito yun, today say. Ayan. So, ano tayo, magkukode tayo ng PHP. So, ang open close tag ng PHP, ganito siya. Yan. Open yung, open ito yung close tag. Then, i-include natin yung, include lang, space, colon, as anong pangalan niya, navigation.php. Tapos, huwag nyo kalimutan yung semicolon. Include, mali spelling. Run lang natin. Close ko muna to para mag-refresh yung catchy. Kasi actually, meron siyang catchy. Gana na siya. Apps. Kailangan natin i-reload yung catchy. Kaya lang, huwag ko nang burahin. Yan. So, nakat na natin yung navigation. Ito na siya. Next natin ikakat yung body. Malamang ito yung body niya. World sale. Tignan mo lang yung mga text na. Tignan natin doon sa... Hanggang to-do list. Hanapin natin yung... Malamang dito yung start niya. Then, hanapin mo yung to-do list. Your sites. Ba na to? No? Footer na to. To-do list. Ito na yun, no? Yun, task na yun. To-do list. Hanggang dito siya malamang. Hindi natin naklik yung opening. Click natin yan para malaman natin kung saan siya mag-i-end. Widgets end. Widget start. Okay, malamang ito yun. Ito hanggang dito. Kasi ito, saan pa nito? Oo nga, sabi nga, iba-ibalay. Tama yun, tama yun. Dami no. Pag marami lang ang laman yung website nyo, cut natin, then save. Then mag-create ulit tayo ng siguro body na lang. Body.php. Ayan, so open lang natin. Paste mo lang dyan. Then isama mo siya sa include. Save lang natin. Then pwedeng mag-another. Pwedeng ganito na. Dalawa na sila. Huwag lang kayo marong spelling. Ayan nyo lang yun. Huwag nyo siya mag-purchase. Refresh lang. Ayan. Para mas makita nyo. Ay, ito nyo, mali, di ba? Index on line 94. Line 94 daw, mali. Include, mali to. Failed to open stream. Mali spelling. Di ba? Error na. Navigation kasi yun. Ano yung code niya? Mali spelling. Sinadya ko talaga yun para makita natin. Dalawa na. Ibig sabihin nadamay natin yung
header. Tama ako, nadamay natin siya. Ngayon, since nadamay natin siya, siyempre tatanggalin natin. Tanggalin natin itong sidebar. May kasama pa palang sidebar yun. Oh. Ayun, oh. Ito siya. Oh. Loading. Ito. Okay na muna yan. Tanggalin natin yun. So, mas maganda kapag i-open nyo sa bagong site, sa pwedeng guest mode. Para makita talaga na. Na yung dalawa talaga siya. Um, hanapin natin to. Bakit naging doble siya. So, siguro hanapin na lang natin siya dun sa navigations. Ayun na, may message. Ito siya, oh. Ayan, oh, message. Send your message. Tatanggalin natin yan. Kasi nga, hindi dapat siya kasama. Yan dito. Save natin, then refresh. Yung, nagulo. Ingat tayo sa mga ganyan. Um, yeah, sa age lang, sa pa ang close nito? Hanggang dito yung close niya. Natin. I, bakit yun? Save. Nakatche pa rin tayo guys. Hindi tayo mag-refresh. Pa rin. Yung S. Check lang natin. Ayun yung S. Makalabas siya. Ibig sabihin, buong form talaga. Ito siya. Guys, form. May close nito. Ito. Oo nga. So, try nyo lang i-try para hindi kayo malito. Yun, so nawala na yung taas, pero andun pa yung dark. Ito siguro yun. Yun, no, wala na guys. Ayan, okay na siya. Yan, okay na siya. Then next, hanapin natin yung footer. Saan na yung footer? Ito sa baba, yung pinakababa. Kasi nahati na natin to, nahati na natin itong body. And itong nasa baba, hindi pa natin yung your side. Pwede kayo mag-find, no? Ayan o, your side. O, ito na yung footer. Malamang. Saan yung close nito? Siya. Cat X. Tapos lagay mo na agad yung ano dyan. Include footer.php, tapos column, tapos close ng PHP. So, then, syempre mag-add ka ng bago. At kapareho yung pangalan. Save. Try natin. Yun, nandiyan pa rin. So, ngayon gagawin natin. Ito naman sa taas. No? Ito naman sa taas. So, kanina, tinatanggal natin siya. Malamang yung may forms yun. Nasaan kaya siya guys? Sign up. Ito siguro hindi. Dark font. Ito yung dark font. Hanapin lang natin yung text na search. Admin Janjo. Ito na yun, you know? Sidebar start. Sidebar to. Naiwan dito yung sidebar. Ano pala to? Kulang pa pala to. Yan, send yung message. Ito, kasama sa na sidebar. Yun, nawala siya. Yan na lang muna natin yun. Yung kailangan ko mahanap yung header. Malamang. Ito yun. Header siya. Siya navigation. New user.
Password change. Ayun. Header pala yun. So, mali yung naming natin dito, guys. It should be, instead of navigation, pakita natin, close natin. Dapat yan ay header. Header. So, siyempre, pag naiba yung pangalan doon sa include nyo, palitan nyo rin siya ng header. Maliit lang. Is sensitive yun. Try natin kung gagana. Yun, okay pa rin. Okay, so ang hindi natin mahanap, ito yung John. Hanapin natin siya. Lang natin kasi siyang makatkat. No? Markpan. Pag hindi ka, ito siguro siya. Hindi ka siya, pwede kayo maglagay ng mga letters dito. Kagaya example dito, lagay ka letter A. So, pag ni-refresh mo yan, dapat may lalabas sa letter A. Hanapin nyo na lang siya. Ayun siya, oh. Diba? Sabihin, eto, hiwalay siya dito. Try natin. Dito tayo magtanggal. So, ngayon, gagawin natin, try mo munang burahin. Huwag mo natin ilagay. X, save natin. Tapos refresh mo. O, nawala, di ba? So, ibig sabihin, siya yung side knob. So, maglagay na ako ng include dyan. Include, navigation na. Kasi pinalitan ko na kanina. Tapos, navigation, column, close PHP. Save. Then, dito, pwede kang mag, um, navigation. Wag lang marong spelling. And open lang natin. Save. S. Refresh. Yun. Dapat pagka natapos nyo na siya paghiwa-hiwain, buo pa rin yung website nyo. Yan. Buo pa rin siya dapat. So, makikita natin dito, yan. So, we have body, footer, header, index, importante, tsaka navigations. So, dapat pag magsasubmit kayo ng website sa akin, existing itong 5. Nag-exist. Tapos sa index dapat merong mga includes. Yan. 1, 5 din yan. Ay, 4 lang pala. 4. 4 na includes. So, yun lang. So, we need to fast track. Kailangan siya i-submit bukas.